Walang araw na hindi ako nasasabihan ng mga tao sa aming baryo na malas daw ako. Simula pagkabata, tuwing uuwi ako mula sa eskwela o kahit saan mang lugar, bigla na lang bumabagsak ang ulan. Hindi lang basta ambon, kundi bugso ng ulan na parang galit na galit ang langit. Kahit pa maliwanag ang araw, kahit pa walang ulap sa umaga, pagdating ko sa harap ng bahay namin, bigla na lang nagdidilim ang kalangitan. Sa unay kinatuwa ko ito, pakiramdam ko'y may lihim akong koneksyon sa kalikasan, parang ako ang hari ng ulan. Pero habang tumatagal, naging pabigat ito, hindi lang sa akin, kundi sa buong komunidad. Silila na naman. Naku, magtago na tayo. Babaha na naman. Sigaw ng kapitbahay naming si Aling Marites. Tuwing maririnig ko ang mga ganitong salita, parang sinasaksak ang puso ko. Hindi ko naman ginusto ito. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyayari tuwing uuwi ako. Hindi ko maipaliwanag, pero parang bahagi na ito ng pagkatao ko. Minsan, tinanong ko si Mama, "Ma, bakit ganito ako? Bakit parang galit sa akin ang langit?" Umiling lang siya at sinabing, "Hindi lang langit ang galit, anak. Minsan, ang mga tao rin. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan ng kakaibang kapangyarihan mo. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng ulan." Pinili? Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Gusto kong maniwala na may dahilan nga. Pero sa tuwing makikita ko ang mga galit na mukha ng mga tao, ang mga palayan na nabaha, ang mga damit na nabasa, ang mga bata na hindi makapaglaro sa kalsada, parang nawawala ang tiwala ko sa sarili. Umabot pa sa puntong iniiwasan na ako ng mga tao. Kahit ang mga kaklase ko umiiwas na rin. Lagi akong mag-isa sa eskwela, sa bahay, sa daan pa uwi. Mag-isa, habang bumubuhos ang ulan. Isang araw, nagbago ang lahat. Linggo noon, at nagpunta ako sa talipapa para bumili ng bigas. Habang naglalakad, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Makapal na ulap ang unti-unting bumalot sa langit. Ang mga tindera sa palengke ay nagmadaling magtakip ng mga paninda. Ang mga tao ay nagtakbuhan sa kani-kanilang bahay. Ako naman, tumuloy lang sa pagbili ng kailangan. Sanay na ako. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad pa uwi, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Basa na ang kanyang suot na barong at nanginginig siya sa lamig. Wala siyang payong o anumang panangga sa ulan. Sa kabila ng takot at pangamba na baka masabihan na naman ako ng kung ano, nilapitan ko siya. "Manong, gusto niyo po bang tumuloy sa bahay namin? Malapit lang po." Alok ko. Ngumiti siya pero hindi siya gumalaw. "Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, Lila. Hindi ako natatakot sa ulan. Sa totoo lang, matagal na kitang hinihintay." Nagulat ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko maalala na nakita ko siya dati sa baryo. Hindi siya mukhang taga rito. "Hinihintay niyo po ako? Sino po kayo?" Tanong ko, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa paligid namin. Siya na ang nagsabi sa akin na, "Darating ka. Ang ulan. Ang hatid mo tuwing uuwi ka ay higit pa sa iniisip mo. Hindi ito sumpa, Lila. Isa itong biyaya." Biyaya? Hindi ako makapaniwala. Sa lahat ng hirap na dinanas ko, paano magiging biyaya ang ulan na laging sumusunod sa akin? "Manong, hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo. Hindi po ako espesyal. Isa lang po akong batang babae na sinasabihan ng mga tao na malas. Kung biyaya ito, bakit galit sa akin ang lahat?" Tanong ko, ramdam ang puot sa boses ko. Ngumiti siya muli, pero sa pagkakataong ito, tumayo na siya. "Hindi pa oras para malaman mo ang lahat, pero darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit ikaw ang pinili. Ngayon, kailangan mo akong sundan." "Sundan? Saan po?" Tanong ko, pero hindi niya ako sinagot. Naglakad lang siya palayo, patungo sa kakahuyan. Ang mga paa niya ay tila walang pakialam kung basa ang daan. Ang tubig ay tila umiiwas sa bawat hakbang niya.
na para bang may sariling buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako sa kanya. May bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng sinasabi niya. Habang naglalakad kami, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang tunog ng ibon, walang tunog ng hangin. Tanging pagbagsak ng ulan ang maririnig. Ang kakahuyan ay parang nabalot ng isang mahiwagang enerhiya. Ang mga puno ay tila lumalaki sa bawat hakbang namin. Ang lupa ay mas malambot sa ilalim ng aking mga paa na para bang inaanyayahan ako na magpatuloy. Bigla kaming huminto sa gitna ng kakahuyan. Sa harap namin ay isang malaking puno na may kakaibang anyo. Ang mga ugat nito ay parang mga galamay na gumagapang sa lupa at ang mga dahon nito ay kumikislap sa dilim. Sa ilalim ng puno ay may isang maliit na lawa na tila hindi naapektuhan ng ulan. Ang tubig nito ay sobrang linaw na parang salamin. Dito nagsisimula ang lahat, Lila. Dito mo malalaman ang tunay mong layunin. Sabi ng matanda. Anong ibig niyo pong sabihin? Paano ko malalaman? Tanong ko. Pero bago pa siya makasagot, may kakaibang nangyari. Ang tubig sa lawa ay biglang gumalaw na para bang may buhay. Isang figura ang unti-unting lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Isang babae na may mahaba at kumikislap na buhok na parang ulan mismo ang bumubuo sa kanyang anyo. Hindi ako makagalaw. Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. Ang babae ay tumingin sa akin at ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab sa liwanag. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang mensaheng gusto niyang iparating. Isang malalim na takot at kasabay nito'y hindi maipaliwanag na pag-asa ang bumalot sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko. Pagdating ko sa bahay ng hapon, mas mabilis na dumilim ang langit. Hindi ko na kailangang tumingala para malaman. Ramdam ko sa balat ko ang bigat ng hangin, ang malamig na dampi ng simoy na tila nagbabanta. Sa tuwing papasok ako sa gate, naririnig ko ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Hindi ko naiintindihan ang bawat salitang sinasabi nila, pero alam kong ako ang pinag-uusapan. Malaulap na bata, minsan naririnig ko, o kaya, bakit ba siya palaging hatid ng ulan? Sa totoo lang, hindi rin naman ako sigurado kung bakit. Hindi ko ginusto, hindi ko pinili. Bata pa lang ako, may kakaibang koneksyon na ako sa langit. Parang sinasabayan nito ang bawat hakbang ko. Kung masaya ako, ang sikat ng araw ay parang yakap. Kung galit, bumubuhos ang ulan sa lakas na parang gusto nitong punitin ang mundo. Pero ngayong tumatanda na ako, tila hindi ko na makontrol. Ang ulan ay sumasama sa akin saan man ako magpunta. Ano man ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung sumpa o kapangyarihan ito. Ang nanay ko, lagi akong pinagtatakpan. Huwag niyo nang pansinin, sabi niya sa ibang tao kapag tinatanong kung bakit tuwing uuwi ako ay bigla na lang umuulan. Pero minsan, nakikita ko ang pag-aalala sa mukha niya, lalo na kapag tumutulo ang tubig mula sa kisame namin dahil sa lakas ng ulan. Laging may pakiramdam na parang ang pagiging anak niya ay pasanin. Hindi niya kailanman sinabi iyon, pero nararamdaman ko. Isang gabi, nadatnan ko siyang nagdarasal sa altar. Hindi niya napansin na nakatayo ako sa likuran niya. Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko, bulong niya. Kung ano man ang meron siya, alisin niyo po. Nahihirapan kami. Hindi ko alam kung paano siya mapoprotektahan. Nang marinig ko iyon, parang may bumaluktot sa loob ko. Hindi ko alam kung galit ba yon o lungkot. Pinilit kong huwag makagawa ng ingay, pero ang bigat ng dibdib ko ay tila may sariling buhay. Lumabas ako ng bahay para huminga at doon ko napansin ang langit. Wala pang ulan, pero madilim ang ulap. Halos wala akong makita sa paligid dahil sa kapal ng dilim. Naramdaman ko ang pag-init ng likod ng mata ko, pero hindi ko hinayaang tumulo ang luha. Ayokong magdala ng ulan. Ayokong magdala ng problema. Kinabukasan, nagising ako na tahimik ang paligid. Sa wakas, hindi umulan kagabi.
Naisip ko, baka naman gumana ang dasal ni nanay. Baka magkakaroon din ako ng normal na buhay. Pero sa kalsada pa lang, naramdaman ko na ang kakaibang kilabot sa hangin. Naglalakad ako papunta sa eskwelahan nang biglang bumagsak ang unang patak ng ulan. Hindi pa ako nakakalayo, pero naririnig ko na ang sigaw ng mga kasama kong nagtatakbuhan para maghanap ng masisilungan. Ako lang ang nakatayo roon, basa na ang buhok, ang uniforme. Ulan na naman, tanong ni Mang Bert, ang tindero ng taho sa kanto. Hindi ko siya sinagot. Tumakbo na lang ako, hindi ko alam kung saan pupunta. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makalayo. Pero kahit saan ako magpunta, ang ulan ay sumusunod. Nang makarating ako sa eskwelahan, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Alam na ng lahat ang nangyari. Hindi ko na rin inabutan ng flag ceremony. Dumiretso ako sa classroom namin. Basang-basa. Ang sapatos ko tumutunog sa bawat hakbang. Naririnig ko ang hagikhikan ng mga kaklase ko. Hala, andyan na si Ulan, sabi ng isa. Hindi ko na pinansin. Sanay na ako. Pero hindi ko inakala ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng klase, habang nagle-lecture ang guro namin tungkol sa geometriya, biglang bumuhos ang ulan ng napakalakas. Ang tunog nito sa bubong ay parang dagundong ng tambol. Lahat ng estudyante na patingin sa akin, pati na rin si Maam. Anong nangyayari dito? Tanong niya, pero wala siyang inaasahan na sagot. Tumayo ako. Kinuha ang bag ko at lumabas ng classroom. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero nararamdaman ko ang galit na kumukulo sa dibdib ko. Bakit hindi nila maintindihan? Bakit ang lahat ng tao ay takot sa akin? Habang naglalakad ako papunta sa likod ng eskwelahan, naramdaman ko ang lamig sa paligid. Ang ulan ay parang nagiging mas mabigat. Ang bawat patak nito ay parang bato na bumabagsak sa lupa. Tumingala ako at doon ko nakita ang hindi ko pa kailanman nakita sa buong buhay ko. Ang ulap ay hindi na ulap. Hindi na ito ulan. Ang bumabagsak mula sa langit ay hindi tubig, kundi mga piraso ng salamin. Maliliit, matatalim, at kumikinang sa liwanag ng araw. Napaatras ako, hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Pero ang mas nakakatakot, parang ang salamin ay bumabagsak lamang kung nasaan ako. Ang mga puno, ang lupa, ang mga poste. Lahat ay natatamaan ng maliliit na piraso ng salamin. Sa bawat hakbang ko, sumusunod ito. Nakikita ko ang mga sugat sa lupa, ang pagbiyak ng kahoy sa mga sanga. Huminto ako. Nanginginig ang katawan. Ano ito? Bakit ganito? At doon ko naramdaman ang isang kakaibang presensya. Sa gilid ng mata ko, may nakatayo. Isang lalaki, matangkad, nakasuot ng itim na coat. Hindi ko siya kilala, pero parang matagal ko na siyang nararamdaman. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, hindi natatamaan ng salamin na bumabagsak. Hindi ka nila maintindihan, sabi niya. Mababa ang boses, pero malinaw. Hindi rin nila alam kung sino ka, pero alam ko. Paano niya ako kilala? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtanong. Lumapit pa siya, hanggang sa halos magkalapit na ang mukha namin. Ang ulan mo ay hindi ulan lang. Ito ay sumpa. Oo, pero isa rin itong regalo. At ngayon, malapit mo nang malaman kung bakit. Bago pa ako makasagot, bigla siyang nawala. Kasabay noon, huminto ang salamin. Ngunit ang iniwang tanong niya ay bumaluktot sa isip ko. Tila isang sigaw na hindi mawawala. Pagdating ko sa baryo noong hapon na yon, ramdam ko agad ang bigat ng ulap sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing uuwi ako galing sa paaralan, palaging may kasabay akong ulan. Sa una, iniisip ko, baka sadyang malas lang ako. Pero nang dumami ang beses na nangyari ito, napagtanto kong may kakaiba sa akin. Parang ako mismo ang nagdadala ng ulan. Pagdaan ko sa bukirin ni Mang Tino, nakita ko siyang nagmamadaling maglagay ng sako sa ibabaw ng mga patong-patong na mais. Naku, dumating ka na naman, iha, anya habang tumatakbo papunta sa kubo. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba siya o magagalit.
Natawa na lang ako ng mahina, pero ang ngiti ko'y naglaho nang mapansin kong ang langit sa likuran ko'y mas madilim kaysa sa karaniwang ulap. Pagpasok ko sa aming bakuran, sumalubong agad si nanay. May hawak siyang walis tingting, pero ang mga mata niya'y nakatuon sa kalangitan. Tuloy ka na, anak. Mukhang malakas na naman ang buhos nito. Hindi niya kailanman binabanggit ang koneksyon ko sa ulan, pero pareho naming alam. Ang tingin niya sa akin ay parang tanong na hindi kailanman nasagot. Sa loob ng bahay, nabungaran ko si tatay na nakaupo sa sahig, nag-aayos ng lumang bangka. Dumating ka na pala, nene, sabi niya, hindi tumingin. Hindi ko alam kung sinasadya niyang umiwas o talagang tutok lang siya sa ginagawa. Sa aming pamilya, ang ulan ay parang pasanin. Hindi namin ito pinag-uusapan, pero palaging nararamdaman. Habang kumakain kami ng hapunan, naririnig ko ang marahang patak ng ulan sa bubong. Sinubukan kong huwag magpakita ng emosyon, pero alam kong lahat sila'y nag-iisip. Bakit palaging ganito kapag nandito ako? Hindi ko kayang sagutin ang tanong na yon. Ang ulan ay parang bahagi ko, isang bagay na hindi ko kayang iwaksi. Kahit gustuhin ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang tunog ng ulan ay parang awit na paulit-ulit. Sinisira ang katahimikan ng gabi. Ang mga patak nito'y nagiging martilyo sa aking isipan. Sinubukan kong bumangon at tumingin sa labas ng bintana. Ang ilog sa likod ng bahay namin ay umapaw na. Ang tubig nito'y tila sumisigaw sa galit. Bigla, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung paano, pero parang may puwersang humihila sa akin palabas ng bahay. Bumaba ako ng tahimik, sinigurado kong hindi magising sina nanay at tatay. Paglabas ko, ang hangin ay malamig, pero may init na dumadaloy sa aking mga palad. Ang ulan ay bumagsak ng mas mabigat, pero hindi ko naramdaman ang lamig nito. Parang parte ito ng aking balat. Dinala ako ng mga paa ko sa gitna ng ilog. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may boses na tumatawag sa akin. Ang tubig ay umabot na sa aking tuhod, pero hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Ang ulan ay tila sumasanib sa aking katawan. Ang bawat patak nito ay nagiging bahagi ng aking hininga. Biglang may liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ito kidlat, hindi rin apoy. Isa itong hugis, parang tao, pero mas mahaba ang mga braso at mas maliwanag ang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko ito nalaman, pero sigurado ako, ang nilalang na ito'y konektado sa akin. Ikaw ang dahilan, hindi ba? Tanong ko, pero walang lumabas na salita sa aking bibig. Ang tanong ko'y parang isang alingaw-ngaw na narinig niya sa hangin. Lumapit ang nilalang. Ang mga hakbang nito'y walang tunog sa tubig. Ang mga mata nito'y tila nag-aapoy, pero hindi ko naramdaman ang takot. Sa halip, parang may kung anong pamilyar na init. Hindi ikaw ang nagdadala ng ulan, sabi nito, pero hindi ko narinig ang boses. Ang mga salita ay pumasok sa isip ko, direkta, parang tagos sa kaluluwa. Kung hindi ako, sino? Tanong ko, at sa pagkakataong ito, narinig ko ang sarili kong boses ng malinaw. Ang nilalang ay ngumiti, pero ang ngiti nito'y nakakatakot. Parang may lihim na hindi ko pa kayang unawain. Ikaw ang ulan. Ikaw ang bumubuo sa bawat patak, sa bawat buhos. Hindi ka nagdadala, ikaw mismo ang ulan. Gusto kong sumigaw, pero natigil ako sa lugar. Ang tubig sa ilog ay umapaw na. At ang ulan ay bumagsak ng mas malakas. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero naramdaman kong ang katawan ko'y nagsimulang magbago. Ang mga mata ko'y nagdilim, pero sa loob ng kadiliman, naramdaman ko ang lakas ng bawat patak ng ulan, ang galit ng bagyo, ang tahimik na pag-agos ng tubig. Kapag naunawaan mo kung sino ka, malalaman mo kung paano mo hahawakan ang ulan. Sabi ng nilalang bago ito naglaho. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng ilog, ang tubig ay umaabot na sa aking dibdib. Ang ulan ay bumagsak pa rin, pero sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako basta basang-basa.
Sa halip, ako ang ulan. Ako ang bagyo. Ako ang unos na bumabalot sa baryo tuwing umuuwi ako. Nang bumalik ako sa bahay, basang-basa ang aking damit. Pero may kakaibang init sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Pero alam kong hindi na ako pareho. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapangyarihan sa loob ko. Ang koneksyon ko sa ulan. Pero kasabay ng kapangyarihan ay ang tanong, paano kung hindi ko kayang kontrolin? Pagdating ko sa bayan, agad kong naramdaman ang bigat ng mga matang nakatuon sa akin. Sinasabi nilang ako raw ang sanhi ng pag-ulang bigla tuwing uuwi ako. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang paniniwalang yon, ngunit tila naging bahagi na ng bawat hakbang ko. Ang mismong langit, kasama ng mga tao, ay palaging may inaasahan. Ang bawat patak ng ulan ay parang tinig na bumubulong. Narito na siya, ang mga bata sa kalsada na dati nakikipaglaro sa akin, ngayon ay lumalayo tuwing lalapit ako. Ang mga nanay nila, nakasilip sa mga bintana, mahigpit na yakap ang kanilang mga anak, animoy ako ang bagyo mismo. Sa bawat pagdaan ko, naririnig ko ang bulungan ng matatanda sa ilalim ng mga tolda ng tindahan na para bang mga sagradong salaysay ang pumupuno sa kanilang mga kwento. Ang batang babae na may dalang ulan, sabi nila. Sa mga mata nila, para akong sumpa. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang buhay ko. Noon pa man, alam kong may kakaiba sa akin, pero hindi ko lubos maisip na ang kakaibang iyon ay magdudulot ng takot sa iba. Ang ulan ay laging sumusunod sa akin, parang anino. Sa init ng araw, sa taglamig, kahit sa mga panahong walang ulap sa langit, basta't naroon ako, darating ang ulan. Sa araw na iyon, nagpunta ako sa lumang tindahan ni Aling Rosa. Hindi dahil gusto kong bumili, kundi dahil gusto kong makakita ng kahit isang tao na hindi nagtatago sa likod ng takot. Si Aling Rosa ay isa sa mga kakaunti sa bayan na hindi kailanman tumingin sa akin ng may pagdududa. Siya ang tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga sabi-sabi, kahit pa dumaan na ang maraming taon ng mga kwento tungkol sa akin. Ngunit kahit siya, nang makita ako, ay tila nagdahan-dahan sa pagsalita. Anak, dumating ka na naman, sabi niya habang inaayos ang mga lata ng sardinas sa estante. Hindi ko alam kung may kahulugan ng tono ng kanyang boses, pero may kung anong bigat sa mga salita niya. Alam mo bang kaninang umaga pa tahimik ang bayan? Tapos ngayon, biglang bumagsak ang ulan. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Sa halip, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga patak ng ulan ay bumubuo ng maliliit na lawa sa lupa. Nagkakaroon ng salamin na nagpapakita ng maulap na langit. Ang mga tao sa kalye ay nagmamadaling nagtatago sa ilalim ng kanilang mga payong at ang mga tricycle ay bumagal sa pagtakbo sa madulas na kalsada. Parang sinadya ng ulan na ipaalala sa lahat ang presensya ko. May tanong ako sa iyo, anak, sabi ni Aling Rosa, pabulong, habang nilapitan niya ako. Hindi ko nagustuhan ang biglang seryoso ng kanyang tono. Nararamdaman mo ba talaga ang ulan bago pa ito bumagsak? O ikaw ang gumagawa nito? Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung ako ang may sala o kung bahagi lamang ako ng isang mas malaking misteryo na hindi ko maabot. Sa totoo lang, natatakot akong magtanong. Natatakot akong malaman ang sagot. Hindi ko alam, Aling Rosa. Sagot ko, ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Pero palagi itong narito. Palagi itong sumusunod sa akin. Tumango si Aling Rosa. Parang may naintindihan siya na hindi ko maintindihan. May mga bagay sa mundo na hindi natin kontrolado, sabi niya. Pero minsan, may mga bagay rin na dapat nating tuklasin, kahit pa mahirap, para malaman mo kung sino ka talaga. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, biglang bumukas ang pinto ng tindahan. Sumugod si Mang Isko, ang matandang magbabalot, na basang-basa ang suot na kamiseta. Rosa,
Kailangan mo nang magsara. Ang ilog, tumataas na ang tubig. Sigaw niya, halos hindi makahinga. Baka umabot hanggang dito ang baha. Tumayo si Aling Rosa at tumingin sa akin. Ang mga mata niya'y nagtanong ng isang bagay na hindi niya masabi. Ang ilog na binanggit ni Mang Isko ay ang ilog na palaging bumabaha kapag bumubuhos ang ulan. At ngayon, narito ako, narito ang ulan, narito ang panganib. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong tumakbo palabas ng tindahan. Hindi ko na narinig ang tawag ni Aling Rosa sa akin. Ang mga patak ng ulan ay nagmistulang mga sibat na tumatama sa balat ko. Hindi ko na iniintindi ang malamig na hangin o ang basang lupa sa ilalim ng paa ko. Ang nasa isip ko lang ay ang ilog. Pagdating ko doon, nakita ko ang rumaragasang tubig. Ang dating mahinahon na daloy ay ngayon parang isang halimaw na handang lamunin ng lahat ng nasa paligid. Ang mga tao sa gilid ay nagsisigawan, umaasang makahanap ng paraan para pigilan ang pagtaas ng tubig. Ang mga hayop sa kalapit na bukid ay nagsimula ng magtakbuhan. At naroon ako, nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang tubig ay tila tumatawag sa akin. Parang isang boses na nagmumula sa ilalim ng rumaragasang alon. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang pangangangailangan na lumapit. Lalong bumigat ang ulan at ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan palayo. Ako lang ang papalapit. Anong ginagawa mo? Umalis ka diyan. Sigaw ng isang lalaki mula sa likod. Ngunit hindi ako tumigil. Habang papalapit ako sa gilid ng ilog, biglang huminto ang ulan. Walang patak, walang hangin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. At sa sandaling iyon, nakita ko, sa gitna ng ilog, may isang figura, isang tao o isang bagay na mukhang tao, nakatayo sa ibabaw ng tubig. Hindi ko maipaliwanag kung sino o ano siya, pero alam kong may koneksyon kami. Ang mga mata niya'y tumingin sa akin, puno ng tanong at sagot na hindi ko pa nauunawaan. Bago pa man ako makagalaw, biglang bumalik ang ulan, mas malakas kaysa dati. At sa isang iglap, nawala ang figura. Ngunit alam kong hindi iyon imahinasyon. Alam kong may nakita ako. Ang ilog ay patuloy na rumaragasa. Ngunit ang tanong sa isip ko ay mas malinaw kaysa kailanman. Sino ako? Ang mundo ko'y tila unti-unting nagiging mas makulay sa kabila ng madilim na ulap na laging sumasabay sa akin. Sa kabila ng mga tanong na bumabalot sa isip ng mga tao sa baryo, ako'y natutong mamuhay sa pagitan ng takot nila at ng aking sariling misteryo. Para bang ang bawat patak ng ulan na dala ko'y may kasamang lihim na hindi nila kailanman mauunawaan. Ngunit sa likod ng aking ngiti, may mga gabing ako'y nagtataka. Bakit ako? Bakit sa tuwing uuwi ako, tila ang langit ay umiiyak? Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng puno ng mangga, sa likod ng bahay, naramdaman kong may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Ang hangin ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang malamig na hangin na dulot ng ulan. May halong kirot ito. Parang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Tumayo ang mga balahibo ko at napilitang tumingala. Walang bituin, walang buwan. Tanging ang mga ulap na palaging sumusunod sa akin ang naroon, nagkukulumpon sa itaas. Sa gitna ng katahimikan, biglang may pumitik sa aking dibdib. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Hindi takot, hindi lungkot. Isa itong panghihilakbot na tila may gustong magpahiwatig. Tumayo ako, hinaplos ang puno ng mangga at naglakad papasok ng bahay. Ngunit bago pa man ako makapasok, may narinig akong tunog. Isang pamilyar na tunog ng tubig, malakas na agos, ngunit hindi galing sa ulan. Sa paglingon ko, nakita ko ang ilog sa likod ng aming bahay. Hindi ito ordinaryong ilog sa gabing iyon. Ang tubig nito'y tila nagliliyab sa ilalim ng buwan na hindi ko makita. May liwanag na sumisilip sa bawat pagagos, para bang may buhay ang ilog. Lumapit ako, mabagal, dahan-dahan,
habang ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Sa paglapit ko sa pampang, napansin kong may anino sa gitna ng ilog. Isang figura, isang tao. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit naroon siya. Nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Para bang ang bawat patak ng tubig ay may mga salitang hindi ko marinig. Sino ka? Tanong ko. Halos pabulong. Ngunit naramdaman ko ang pag-etyo nito sa paligid. Parang ang mismong hangin ay sumagot sa akin. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang kamay niya mula sa ilalim ng tubig. Sa kamay niya ay may hawak na bagay, isang maliit na sisidlang yari sa bato. Ang liwanag mula sa ilog ay dumadaloy sa sisidlan, para bang ito ang pinagmumulan ng kakaibang ningning. Ang puso ko'y tila nagsikip, parang may gustong sumabog sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong para sa akin ang sisidlan. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, pero naramdaman ko. Lumapit ka, sabi niya. Malalim ang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o magtiwala. Ngunit ang mga paa ko'y gumalaw ng kusa, papalapit sa tubig. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng hangin, ang lamig na pumapasok sa balat ko, hanggang sa narating ko ang gilid ng ilog. Ang tubig ay hindi karaniwang tubig. Ito'y parang salamin na nagpapakita ng mga bagay na hindi ko maintindihan. May mga anino sa ilalim ng tubig, mga imahe ng mga tao, mga pangyayari. At naroon ako. Nakikita ko ang sarili ko, nakatayo sa ilalim ng ulan, ngunit iba ang ekspresyon ng mukha ko. Hindi ako masaya, hindi ako malungkot, para bang wala akong kaluluwa. Ang sisidlan, sabi ng figura, ang sagot sa tanong mo. Hindi ko alam kung anong tanong ang tinutukoy niya, pero naramdaman ko ang bigat ng mga salitang yon. Ang sisidlan ang sagot. Sa anong tanong? Sa bakit? Sa paano? Sa sino? Inilagay niya ang sisidlan sa ibabaw ng tubig at ito'y lumutang patungo sa akin. Ang liwanag nito'y kumikislap, para bang tinatawag ako. Inabot ko ito, ngunit bago ko pa man mahawakan, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking ulo. Ang mundo ko'y nagdilim. Sa isang iglap, nagising ako. Naroon ako sa kwarto ko, basang-basa ang mga damit, tila bagong galing sa ulan. Ngunit walang ulan kanina, hindi ba? Ang sisidlan ay wala sa kamay ko. Ngunit sa gitna ng aking palad, may marka. Isang maliit na hugis, na tila isang alon. Hindi ito piklat, hindi ito tinta. Isa itong marka na parang bahagi na ng balat ko. Sa labas ng bintana, narinig ko ang ulan na bumuhos. Ngunit ang ulan ay hindi karaniwang ulan. Sa bawat patak nito, naririnig ko ang boses, isang bulong, isang awit, isang kwento. Para bang ang ulan ay nagsasalita sa akin, nagbibigay ng mga sagot na hindi ko pa kayang tanggapin. Ngunit alam kong nagsimula na ang pagbabago. Ang tanong ko'y hindi na kung bakit ako ang pinili. Ang tanong ko'y kung ano ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung bakit biglang tumila ang ulan nang tumapak ako sa harap ng lumang bahay ni Lola Pilar. Ang hangin ay tila kinakalma ang mga dahon ng mangga sa likod bahay, na parang nag-aabang sa kung anong mangyayari. Ang mga patak ng tubig sa lupa ay unti-unting huminto, na parang may pumigil sa kanilang pagbagsak. Nakatingin ako sa kalangitan. Madilim pa rin ang ulap, ngunit tahimik itong nagmamasid. Ang bahay ni Lola Pilar ay laging puno ng mga kwento. Sabi ni Nanay, dito raw siya lumaki. Dito niya natutunan ang lahat ng alam niya sa buhay. Mula sa pagluluto ng pinakbet hanggang sa pagkilala sa mga bituin sa langit. Pero para sa akin, ang bahay na ito ay parang isang nilalang na may sariling puso. Laging nagtatago ng mga sekreto sa pagitan ng mga lumang kahoy at sirang bubong nito. Binuksan ko ang pintuan. Ang una kong naramdaman ay ang amoy ng lumang papel na babad sa kahalumigmigan. Ang sahig na gawa sa kawayan ay bahagyang umingit sa bawat hakbang ko. Walang tao.
Walang kahit anong tunog kundi ang paggalaw ng hangin sa labas. Ngunit may kakaibang pakiramdam, parang may buhay ang loob ng bahay, kahit walang sino man. Nakita ko ang lumang orasan na nakasabit sa dingding. 3:30 na ng hapon, pero ang liwanag sa loob ay parang 5:00 na ng umaga. Madilim, malabo, at may halong bughaw. Sa sulok ng sala, naroon ang isang kahon. Malaki ito, halos kasing laki ng mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ako ng kahon na yon. Alam kong hindi ito narito dati. Wala ito noong huling bisita namin kay Lola Pilar. 6 na taon na ang nakalipas. Lumapit ako. Ang kahon ay may mga ukit na bulaklak at mga simbolo na hindi ko maintindihan. Parang mula sa isang sinaunang libro. Pinunasan ko ang alikabok sa ibabaw nito gamit ang manggas ng damit ko. Sa ilalim ng alikabok, may nakaukit na mga letra. Sa mga tagapagmana ng ulan, nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ako ang ina-address ng mensaheng iyon. Ako, na laging dinadala ang ulan tuwing uuwi sa bahay. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang payong, itim, simpleng payong na tila walang espesyal sa hitsura. Ngunit nang hawakan ko ito, may kakaibang init na dumaloy sa mga daliri ko. Ang init ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa, mula sa puso ng mundo. Hinila ko ang payong mula sa kahon at sa sandaling bumuka ito sa aking mga kamay, biglang bumalik ang ulan. Ang tunog ng patak sa bubong ay mas malakas ngayon, halos bumalot sa buong bahay. Ang hangin ay umihip ng mas matindi at ang bintana ay nagsimulang kumalabog. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero ang mga mata ko ay hindi maalis sa payong. Sa loob ng tela nito, parang may gumagalaw. Hindi ko maipaliwanag, pero ang nakikita ko ay hindi lang basta itim na tela. May mga imahe, mga eksena, mga tao. Lahat ay umiikot, nagkakagulo, parang isang pelikula na pilit pinapaandar sa loob ng payong. Nakita ko ang isang lalaki na tumatakbo sa gitna ng ulan. Ang isang babaeng umiiyak habang nakayakap sa isang sanggol at ang isang batang umiikot sa gitna ng baha, tumatawa. Sila ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko sila nakita. At biglang lumitaw si Lola Pilar. Sa loob ng payong, ang mukha niya ay malinaw na nakatingin sa akin. "Iha," sabi niya, ngunit hindi gumagalaw ang bibig niya. Ang boses niya ay parang isang bulong na dumadaloy sa hangin. "Ang kapangyarihan mo ay hindi sumpa. Ito ay biyaya. Ngunit ang biyayang ito ay may taning. Gamitin mo ito ng tama." Bago pa ako makasagot, biglang sumara ang payong sa mga kamay ko. Ang bahay ay biglang natahimik muli. Wala ng ulan, wala ng hangin. Ang payong ay parang ordinaryo ulit. Walang gumagalaw, walang imahe. Ngunit sa pintuan, may isang tao. Hindi ko siya nakilala agad. Siya ay nakasuot ng itim na Amerikana at ang mukha niya ay kalahating natatakpan ng sombrero. Ang mga mata niya ay parang nag-aapoy, ngunit hindi mainit ang tingin niya. Malamig, mapanuri. "Hindi mo dapat binuksan yan," sabi niya, at ang boses niya ay parang tunog ng kidlat sa malayo. "Sinong ka?" Hindi ko natapos ang tanong ko. Ang lalaki ay biglang naglakad papunta sa akin at sa bawat hakbang niya ay parang lumiliit ang espasyo ng bahay. Ang sahig ay parang nilalamon ng kadiliman at ang hangin ay nagiging mabigat. "Ibigay mo sa akin ang payong," sabi niya, at ang mga kamay niya ay nakabuka na parang may inaabot. Hindi ko alam kung bakit, pero mahigpit kong hinawakan ng payong. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at ang boses ni Lola Pilar ay parang bumalik sa isipan ko. "Gamitin mo ito ng tama. Hindi ko ito ibibigay," sagot ko kahit nanginginig ang boses ko. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay huminto. Ang mga mata niya ay tumingin ng diretso sa akin na parang sinusukat ang tapang ko. "Kung ganon," sabi niya, "handa ka na bang harapin ang ulan na darating?"
Pagdating ko sa pintuan ng aming bahay, ramdam ko agad ang bigat ng ulap sa likod ko. Ang langit ay nagdilim, tila sumasalamin sa takot na bumubulong sa dibdib ko. Hindi ko na kailangang tumingin sa taas para malaman kung ano ang mangyayari. Alam kong may paparating na ulan. Ganito lagi tuwing uuwi ako. At ngayon, mas matindi ang pakiramdam ko. Parang may kakaibang sigla sa hangin, isang siglang hindi ko maintindihan, ngunit nagdudulot ng kaba. Tumayo ako sa harap ng pinto. Hawak ang lumang seradura. Ang kalawang nito ay tila sumisigaw ng mga alaala. Lahat ng mga panahong umuwi ako na may kasamang bagyo. Sa likod ng pinto, naroon ang aking ina, tahimik sa kanyang sulok, palaging nakatingin sa bintana. Hindi niya ako sinasalubong. Hindi niya ako tinatanong kung kumusta ang araw ko. Alam niya ang sagot. Alam niyang may dala akong ulan, kahit gaano ko pa subukang pigilan. Binuksan ko ang pinto, at sa unang hakbang ko, bumagsak ang unang patak ng ulan sa bubong. Ang tunog nito ay parang maliliit na kalansing ng kampana, ngunit mas mabigat, mas malungkot. Hinubad ko ang sapatos ko, iniwasang mag-iwan ng bakas na basa sa sahig. Ang sahig na kahoy ay puno ng lamat, parang bawat hakbang ko ay nag-iwan ng marka sa bahay na ito. Nasa kusina ang aking ina, nakatalikod sa akin, abala sa paghalo ng nilaga. Tahimik siyang gumagalaw, ngunit ang bawat galaw niya ay may bigat, may pagod na hindi ko maintindihan. Hindi ko siya kinakausap. Hindi ko rin alam kung gusto niya akong kausapin. Ang distansya namin ay parang isang bangin na hindi maitutuloy ng kahit anong salita. Kaya tumahimik ako, tulad ng lagi kong ginagawa. Pumunta ako sa aking silid, kung saan naroon ang isang lumang salamin na basag ang gilid. Tumingin ako sa aking refleksyon, ang batang babae na may dalang ulan. Ang mga mata ko ay puno ng tanong. Bakit ako? Bakit palaging ako? Hindi ko alam kung anong sagot ang hinahanap ko. Ang tanging alam ko, hindi normal ang buhay ko. Hindi normal ang pagiging ako. Sa labas ng bintana, unti-unting bumuhos ang ulan. Ang mga patak nito ay bumalot sa buong paligid, tila nilulunod ang lahat ng tunog sa mundo. Sa bawat minuto, lumalakas ang ulan, at sa bawat segundo, bumibigat ang pakiramdam ko. Tila may isang bagay na nagtatago sa likod ng ulan. Isang bagay na hindi ko pa nakikita, ngunit nararamdaman ko. Biglang kumatok ang aking ina sa pinto ng silid. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi siya madalas kumakatok sa akin. Sa totoo lang, bihira kaming mag-usap. Binuksan ko ang pinto at naroon siya. Hawak ang isang lumang kahon. Ang kahon ay may mga bakas ng tubig. Tila matagal nang inabandona. Hindi siya nagsalita. Inabot lang niya ito sa akin. Binuksan ko ang kahon at ang unang bumungad sa akin ay isang lumang payong. Kulay abo. May mga butas sa tela. Sa tabi nito, may isang litrato. Sa litratong yon, may isang batang babae nakatayo sa gitna ng ulan, nakangiti. Ako iyon. Ngunit ang nakakapagtaka, hindi ko naaalala ang litratong yon. Hindi ko naaalala ang araw na kinunan yon. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang parang bulong. Ang ulan ay hindi sumpa. Ito ang iyong lakas. Tumingin ako sa aking ina at sa unang pagkakataon, nagsalita siya. May dahilan kung bakit ikaw ang napili. Hindi ko alam ang buong kwento, pero alam ko, hindi mo ito kayang takasan. Ikaw ang ulan. Ikaw ang bagyo. At balang araw, malalaman mo kung bakit. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang yon. Ang mga ito ay parang mga patak ng ulan. Malamig, mabigat, ngunit may dalang buhay. Sa loob ng kahon, may isang lumang diary. Binuksan ko ito, at ang unang pahina ay may isang linya na tila sumisigaw sa akin. Ang ulan ay may lihim. Alamin mo ito bago ka tuluyang lunurin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam ko, hindi ito basta-basta. Ang diary na yon ay tila isang susi, ngunit hindi ko pa alam kung saan nito ako dadalhin. Sa labas, ang ulan ay lumakas pa. Ang tunog ng patak nito
ay parang mga yabag ng isang bagay na paparating. Isang bagay na hindi ko pa nakikita. Lumapit ako sa bintana. Hawak ang diary. Sa gitna ng ulan, may isang figura na nakatayo. Isang anino. Hindi ko maaninag ang mukha nito, ngunit alam kong nakatingin ito sa akin. Ang presensya nito ay parang isang bagyo. Malakas, nakakagimbal, ngunit hindi ko maialis ang tingin ko. Parang kilala ko siya, pero hindi ko matukoy kung saan o paano. Lumapit ang figura, at sa bawat hakbang nito, naramdaman ko ang bigat ng ulan sa aking balat. Hindi siya nagsalita. Tumigil siya sa harap ng bintana, at sa pagitan ng patak ng ulan, naramdaman ko ang isang koneksyon, isang bagay na mas malalim kaysa sa takot. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, tulad ng akin. Ngunit bago ko pa siya matanong, bigla siyang nawala, tulad ng isang patak ng ulan na sumama sa lupa. Tumayo ako roon, hawak ang diary, at naramdaman ko ang isang bagay, isang sagot na hindi malinaw, ngunit naroon. Ang ulan ay hindi ordinaryo. Ako ay hindi ordinaryo. At may isang bagay na naghihintay sa akin, isang bagay na hindi ko pa kayang maintindihan. Ngunit alam kong hindi na ako makakabalik sa dati. Malamig ang hangin nang buksan ko ang pinto ng aming lumang bahay. Ang mga kahoy na sahig ay umaangat sa bawat hakbang ko. Tila may bumubulong mula sa ilalim. Sa unang tingin, walang nagbago. Pareho pa rin ang amoy ng basang lupa, ang mga dingding na may lamat, at ang kisaming tila palaging nag-aantay ng ulan. Pero may kakaiba. Tila mas madilim ang paligid kahit may araw sa labas. Naabutan ko si nanay sa kusina, nakaupo sa lumang bangko na may mga bakas ng kalawang. Nakayuko siya, hawak ang isang baso ng tubig, pero hindi niya iniinom. Hindi niya ako nilingon kahit naramdaman kong alam niyang naroon ako. "Nandito ka na naman," sabi niya ng malamig, hindi nagtatanong, hindi rin nagulat. Hindi ko alam kung paano sasagot. Oo, nandito na naman ako. Pero hindi ko siya masisisi kung ayaw niya akong makita. Tuwing bumabalik ako, bumabaha ang paligid. Tuwing nandito ako, ang ulan ay hindi lang basta ulan. May bigat ito. May dalang mga alaala. May dalang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Parang sinasaktan ko ang lugar na ito sa bawat pagdating ko. "Nanay," halos pabulong kong sambit nang hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ngunit bago pa man niya ako sagutin, biglang umalon ng hangin sa labas at naramdaman ko ang pamilyar na kilabot. Bumagsak ang unang patak ng ulan sa bubong. Isa, dalawa, hanggang dumagundong ang ulan sa buong paligid. Tumayo si nanay. Mabilis ang kilos, pero hindi niya ako nilapitan. Sa halip, lumapit siya sa bintana. Binuksan niya ito at ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok, kasabay ng liwanag ng kidlat na nagbigay ng panandaliang ilaw sa madilim na silid. Nakita ko ang mga mata ni nanay sa liwanag na yon. May galit, may lungkot, pero higit sa lahat, may takot. "Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari sa tuwing nandito ka?" Ang sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig pero matigas. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ilang taon na ang lumipas, pero hindi pa rin ako makahanap ng sagot. Hindi ko alam kung bakit tuwing uuwi ako, ang ulan ay hindi karaniwan. Hindi ito ordinaryong buhos ng tubig mula sa langit. Ang ulan na hatid ko ay tila may sariling buhay, may sariling galit. Bumabaha ang mga kalsada, nalulunod ang mga halaman, tumitirik ang mga ilaw. Parang may sumpa ang bawat patak. At hindi lang yon. Ang ulan ay may dalang mga aninong gumagalaw sa gilid ng mata, mga aninong nagtatago sa likod ng mga puno, mga aninong naririnig mo kahit hindi mo nakikita. Tulad ngayon, nararamdaman ko ang presensya nila sa likod ng bahay. "Hindi ko ito ginusto, nanay," sagot ko, pero alam kong walang silbi ang paliwanag. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinabi iyon. Lumayo siya sa bintana, pero hindi niya isinara. Ang mga patak ng ulan
ay pumapasok na sa sahig, tumutulo sa lamesa, pero hindi siya nag-abala para pigilan. Sa halip, tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, at may kung anong bumagsak sa dibdib ko sa bigat ng tingin niya. Hindi mo ginusto, pero bakit nandito ka na naman? Bakit hindi ka nalang lumayo? Bakit hindi mo kami niligtas sa sumpa mo? Hindi ko alam ang sagot, pero naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang anino sa likod ng bahay ay lumalapit. Hindi ko sila nakikita, pero naririnig ko ang paggalaw nila sa damo, ang tunog ng basang lupa sa bawat hakbang nila. Alam kong nararamdaman din ni Nanay ang presensya nila. Nanay, muli kong sambit, mas mahina, mas desperado. Pero bago niya ako sagutin, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Sa likod nito ay may isang figura, isang matangkad na lalaki, basang-basa. Ang suot niyang damit ay nakadikit sa katawan niya tulad ng balat. Hindi siya gumagalaw, pero ang mga mata niya ay nakatingin sa akin, malamig, walang emosyon. Siya ang hinahanap nila. Sabi ni Nanay, hindi tumitingin sa lalaki. Hindi ko alam kung sino siya, pero may kung anong pamilyar sa presensya niya. Sa bawat patak ng ulan, tila lalong lumalalim ang koneksyon namin. Ang hangin ay napakabigat na, at ang tunog ng ulan ay tila isang awit na hindi ko maintindihan. Hindi mo kayang takasan ng ulan, anak. Hindi mo kayang takasan ang hatid mo, at hindi mo kayang takasan sila. Tumayo ako. Nangangalog ang mga tuhod ko. Ang lalaki ay lumapit ng isang hakbang, at sa bawat galaw niya, ang mga anino sa labas ay tila gumagalaw kasabay. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang takot ay bumalot sa akin, pero may kung anong puwersa sa loob ko ang nag-udyok na huwag tumakbo. Anong kailangan niya sa akin, Nanay? Tanong ko. Kahit alam kong hindi niya sasagutin, ngunit sumagot siya, mabagal, puno ng lungkot. Hindi siya ang may kailangan sa'yo, ikaw ang may kailangan sa kanya. Bago pa man ako makapagtanong muli, ang lalaki ay umabot na sa harapan ko at ang ulan sa labas ay biglang tumigil. Sa katahimikan, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig. Nang tingnan ko, isang lumang susi ang naroon. Nangingitim sa kalawang, tila napakatanda. Tumingin ulit ako sa lalaki, pero wala na siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng susi sa aking palad. Hindi lang bigat ng bakal, kundi bigat ng kung anong misteryong hatid nito. At sa likod ko, narinig ko ang basag na boses ni Nanay. Buksan mo ang pinto, anak, pero huwag kang magkamaling sumilip sa loob. Sa araw na yon, ang kalangitan ay tila may hinanakit. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon, bumibigat ang bawat hakbang ko sa daan pa uwi. Alam ko na ang mangyayari, pero wala akong magawa. Ang bawat galaw ko, bawat buntong hininga ay mistulang tawag sa ulan. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling maghanap ng masisilungan. Ang mga tindera sa bangketa ay nag-aayos ng kanilang mga paninda. Tinatakpan ng plastik ang mga prutas at gulay. Isang batang lalaki ang nagsisikap na itulak ang kariton ng kakanin habang ang gulong nito ay sumasadsad sa putikan. Naririnig ko ang hiyaw ng isang matandang lalaki. Sinisigawan ang kanyang baboy na nagtatakbo sa kalsada. Lahat sila ay tila may inaasahang darating. Ako. Naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking pisngi. Malamig, mabigat. Tumigil ako sa paglakad at tumingala sa langit. Ang bawat patak ay parang pahiwatig, parang bulong. Ikaw ang dahilan. Tila sinasabi ng ulan. Hindi ko alam kung totoo iyon o imahinasyon ko lang. Pero sa bawat pag-uwi ko, sa bawat paglapit ko sa tahanan, laging may dala akong bagyo. Ang kapangyarihan kong ito ay parang sumpa. Wala akong kontrol, nakakahiya, nakakatakot. Sa bawat pag-uwi ko, ang mga kapitbahay ay natutong maghanda. Wala na silang tanong, wala na silang pag-aalinlangan. Kapag nakita nila akong naglalakad sa kalsada, umaalis sila ng mabilis. Ang iba'y sinasarado ang mga bintana, ang mga pinto.
May mga pagkakataong naririnig ko ang bulong nila. Narito na ang batang may dala ng ulan, ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Hindi lang basta ulan ang dala ko. May kasama itong kung ano. May mga gabi na nararamdaman ko ang bigat nito sa aking dibdib. Parang may gumugulong na alon sa loob ko. Ang mga alon na iyon ay hindi tubig. Parang galit. Parang lungkot. Parang isang bagay na hindi ko maintindihan. Parang isang lihim na naghihintay na mabunyag. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng aking ina. Nakatayo siya sa pintuan. Hawak ang isang lumang payong na butas-butas. Hindi siya natatakot sa ulan. Sa akin, siya lang ang nakakausap ko tungkol sa bagay na ito. Pero kahit siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganito ako. Ni hindi niya ako tinanong kung ano ang nararamdaman ko. Ang lagi niyang sinasabi ay, "Anak, tanggapin mo na lang. Hindi lahat ng bagay may sagot." Namilog ang mata ko nang makita ang kaldero sa mesa. Luto na ang paborito kong sabaw, sinigang na baboy. Pero hindi ko magawang kumain. Ang tunog ng ulan sa bubong, ang tunog ng tubig na dumadaloy sa kanal, ay parang musika na hindi ko kayang pakinggan ng buo. Ang musika ng kapangyarihan kong hindi ko nais. Bakit ako ganito, ma? Tanong ko sa wakas, habang hawak ang kutsarang hindi ko pa ginagamit. Bakit tuwing uuwi ako, may dala akong ulan? Huwag mo nang itanong, anak. Ang mahalaga, nandito ka. Bahagi ka ng mundong ito, kahit kakaiba ka. At mahal kita, kahit ano pa ang dala mo. Ngunit paano kung may mas malalim pa sa ulan? Paano kung hindi lang ito simpleng kapangyarihan? Paano kung may dahilan, may pinanggalingan na hindi ko pa natutuklasan? Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ang tunog ng ulan ay naging mas malakas, mas mabigat. Bumangon ako mula sa higaan at lumabas ng bahay. Ang hangin ay malamig at nagdadala ng halimuyak ng basang lupa. Tumayo ako sa gitna ng bakuran, nakatingala sa langit na puno ng ulap. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumatawag sa akin. At doon, sa gitna ng dilim, sa ilalim ng buhos ng ulan, may nakita akong anino. Isang silweta na lumilitaw mula sa kawalan. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Isang hugis na hindi ko pa kailanman nakikita. Parang ginawa ito ng tubig, ng hangin. Parang bahagi ito ng bagyo. Lumapit ito sa akin, dahan-dahan, habang ang ulan ay bumibilis. Ang bawat hakbang nito sa lupa ay nagdudulot ng tunog na parang pagputok ng alon. Hindi ako makagalaw. Ang puso ko ay bumilis, ang hininga ko ay nanikip. Sino, ano? Ang nilalang na ito? Bakit ka nandito? Tanong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses dahil sa ulan. Hindi mo ba alam? Sagot nito. Ang boses ay parang alingaw-ngaw na nagmumula sa ilalim ng tubig. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naririto. Ikaw ang tumatawag sa akin tuwing uuwi ka. Parang nagising ang mga alon sa loob ko. Ang lahat ng tanong, ang lahat ng pagdududa ay bumaha sa isipan ko. Sino ako? Ano ang koneksyon ko sa nilalang na ito? At bago ko pa masagot ang tanong na yon, biglang huminto ang ulan. Ang kalangitan ay nagliwanag at ang nilalang na nasa harap ko ay nawala. Parang usok na hinipan ng hangin. Naiwan akong mag-isa, basang-basa, nanginginig. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong bumangon sa loob ko. Parang may bagay na gumalaw. Parang may revelasyon na naghihintay. Bakit ako? Bakit ako ang may dala ng ulan? At ano ang nilalang na yon? Pagpasok ko sa lumang bahay ng lola, bumungad ang amoy ng basang kahoy at mahahabang anino na parang sinadyang itago ang liwanag. Ang bawat hakbang ko ay nag-iingay sa lumang sahig, tila nagpapahiwatig na hindi ako bahagi ng tahimik na mundong ito. Naroon si Lola, nakaupo sa sirasirang silya, hawak ang isang kupas na payong. Nakatingin siya sa bintana, sa labas, kung saan bumubuhos ang ulan na parang wala ng katapusan. Alam mo, anak, wika niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang ulan ay hindi sumpa. Isa itong biyaya.
kahit pa minsan masakit ang dala nito. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang yon ay parang dumapo sa dibdib ko. Napabuntong hininga ako at sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng bawat patak ng ulan sa labas. Parang lahat ng iyon ay galing sa akin. Sa tuwing uuwi ako, ang langit ay nagiging madilim, ang hangin ay nagiging malamig, at ang lupa ay nagiging basa. Hindi ko alam kung bakit ganito, pero alam ko ang totoo. Ako ang dahilan ng ulan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang payong na hawak niya ay may mga butas. Parang hindi na ito magagamit kahit kailan. Lola, tanong ko, mababa ang boses. Bakit ganito ako? Bakit laging umuulan kapag nandito ako? Tumawa siya, isang mahina at basag na tawa. Hindi mo ba naiintindihan, anak? Ikaw ang ulan. Ikaw ang bagyo. Hindi mo ito maitatanggi kahit paanong gawin mo, pero hindi ka dapat matakot. Napatingin ako sa kanya. Sa kabila ng kulubot niyang balat at malalim na mga mata, may kakaibang ningning sa ekspresyon niya. Parang alam niya ang hindi ko pa alam. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang ulan ay hindi laging nagdadala ng lungkot. Minsan, ito ang bumubuhay sa mga bagay na patay na. Minsan, ito ang naglilinis sa mundo. Pinilit kong intindihin ang sinasabi niya. Pero ang puso ko ay puno ng takot. Noon pa man, ang bawat patak ng ulan ay naging parang pasanin para sa akin. Sa eskwela, tinatawag nila akong anak ng bagyo. Ang mga guro ko, palaging nag-aalala tuwing papasok ako dahil alam nilang may dalang dilubyo ang presensya ko. Hindi ko makalimutan ang araw na bumaha ang buong barangay dahil lang sa pag-uwi ko. Mula noon, palaging may mga matang nakatingin sa akin, puno ng takot at galit. Lola, paano ko titigilan ng ulan? Tanong ko, halos pabulong. Muli siyang tumawa, pero sa pagkakataong yon, may halong lungkot sa tono niya. Hindi mo kailangang itigil ang ulan, anak. Ang kailangan mo ay tanggapin ito. Iyon ang mga salitang binitiwan niya bago siya tumayo. Kinuha ang lampang payong at lumakad palabas ng bahay. Sinundan ko siya, kahit pa ang bawat hakbang ko ay naririnig sa sahig na kahoy. Paglabas namin, ang ulan ay tila bumagsak ng mas mabigat. Ang hangin ay umihip ng mas malakas. Pero hindi siya nag-atubiling tumingin sa langit. Binuksan ang payong niyang puno ng butas at ngumiti. Halika, anak, sabi niya. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ang puso ko ay tila hinila ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko sa ulan. Hinayaan ang bawat patak na dumapo sa balat ko. Sa bawat sandali, parang may bumubulong sa akin. Parang may puwersang humihila sa akin palabas ng sarili kong takot. Hindi mo kailangang matakot sa ulan, anak. Muling sabi ni Lola, kailangan mo itong yakapin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang init sa loob ko. Ang mga patak ng ulan na bumagsak sa akin ay hindi na malamig. Imbes, parang naging bahagi sila ng katawan ko. Ang hangin ay umihip ng mas malakas. Pero sa halip na takutin ako, parang niyayakap nito ang buong pagkatao ko. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ko ay nagbigay ng kakaibang tibay. Parang sinusuportahan nito ang bigat ng lahat ng patak ng ulan sa mundo. Lola, ano ang nangyayari? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti siya sa akin. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Hindi mo pa lubos na nauunawaan, anak. Pero malapit mo nang malaman. Bago pa man ako makapagtanong ulit, isang nakakabinging kulog ang dumagundong sa langit. Ang lupa ay tila yumanig, at ang mga patak ng ulan ay naging parang mga sibat na bumagsak mula sa kalangitan. Napatingin ako kay Lola, pero hindi siya gumalaw. Nakatingin lamang siya sa akin, parang hinihintay ang susunod na mangyayari. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Ang mga mata niya,
unti-unting naging kulay abo, tulad ng ulap sa langit. Ang katawan niya parang nalulusaw sa harapan ko, nagiging bahagi ng ulan na bumubuhos. "Lola, ano ang nangyayari?" Sigaw ko, pero hindi siya sumagot. Sa huling sandali bago siya tuluyang maglaho, narinig ko ang isang bulong sa hangin. Isang bulong na parang galing sa kanya. "Ikaw ang ulan, anak. Ikaw ang simula at wakas." At pagkatapos, wala na siya. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Ang lupa ay tila naglaho sa ilalim ng mga paa ko. Ang hangin ay nag-iba, parang sumasayaw sa paligid ko. Pero may dala itong sakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi na ako makatakas. Sa kalagitnaan ng ulan, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa loob ko. Ang bawat patak, ang bawat bagyo, ang bawat baha. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong ako ang dahilan ng lahat ng ito.